Hindi maitatanggi na isa sa mga kakulangan sa correctional facility sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng sapat na healthcare services para sa ating persons deprived of liberty. Kaya naman sa pagbisita ng ating Hepe, PAO Chief Persida Acosta sa Valenzuela City Jail ay dala nila ang iba't ibang libreng serbisyo. Hindi lamang sa legal na aspeto kundi maging sa pangkalusugan ng ating PDLs. Kabilang nga rito ang medical services at pamamahagi ng libreng gamot at bitamina. Magkatandem pa rin sa naturang medical mission ang PAO Forensic Laboratory Division at Manila Central University o MCU College of Medicine. Kabilang sa medical team si Ma'am Jerina Pascual, isang kawani ng PAO Central Office at isa ring registered nurse. Dito po sa PAO, first time ko po na makasama. Pero po, nung ako po ay nasa hospital and other po, nakakasama po ako sa medical mission. Well, sa mga jails, First time po talaga. So parang bago po sa akin ito. Pero yun nga po yung exciting part doon. First time and for sure po, meron po akong mga bagong learnings po. Mararamdaman mo po sa kanila yung talagang kailangan po nila yung ating mga ibinibigay na free services na kinunan mo pa lang sila ng BP, nagpapasalamat na kailangan po nila yon. Lalo na sabihin nila na matagal na silang hindi nakakabili ng gamot kasi hindi sila makapagpa-check up. Yun pong kanilang prescription ay hindi na updated. So yun po yung mga na-encounter ko po ngayon. Ang ginagampanan ko po ngayon, ako po yung nagkukuha ng vital signs po nila. So chine-check ko po by interview kung ano po yung complaint po nila na idudulog po nila sa doktor po. Mas mabilis po ang ating proseso kapag po dumaan sa aming mga nurses. Sa mga aking na vital signs po na PDL po natin, mostly matataas po yung BP nila. Hindi nila alam na mataas yung BP nila or minsan first time po nilang magpa-BP. Then yung iba naman po, alam po nila na hypertensive na pero wala po silang naiinom na maintenance na medication. Yun nga pong nakita nila na pinasok na po yung mga gamot. Sobrang yung ngiti talaga nila kasi yun po talaga yung parang main reason nila ba't sila nagpapa-check up. To get po ng prescription para makabili ng gamot. Pero nung nalaman po nila na may free medicine, syempre ang laking tulong po sa kanila yon. Ayon din kay Ma'am Jerina, isa ang mga ganitong programa ng PAO na nagkumbinsi sa kanya na pumasok sa tanggapan. Sobrang masaya po. Lalo na po yung pagtulong na makapagbigay ka po ng libreng serbisyo sa kanila po na alam naman po natin na talagang hindi po nila afford or hindi po nila kaya sa kanila pong sitwasyon ngayon. So isa rin po ito sa nagbigay ng realization na gusto ko pong pumasok sa PAO. Kasi hindi lang po legal services yung kinikater po ng PAO, nagbibigay din po sila ng medical, which is yun po yung profession ko bago po ako pumasok. So sabi ko hindi po masasayang yung profession ko sa pagpasok po sa PAO. Samantala, nilapitan namin si Doc Gabriel ng PAO Forensic Laboratory Division upang tanungin kung paano malalaman na ang ubo ay hindi na lamang simpleng ubo, kundi isa na palang malubhang sakit. Tinatanong natin mabuti, gano'n nakatagal yung ubo, may iba pa bang kaakibat na simptomas tulad ng lagnat, kung meron ba. Yung iba, simpleng ubo lang, saglit na ilang araw lang na ubo, and sinisigurado natin na kung yung simptomas nila may kaakibat na lagnat sa hapon, pag-ubo na may kasamang dugo at tinitingnan natin kung sila ay namamayat ba, baka ito ay isang senyales ng malalang sakit tulad ng TB kasi nasa Pilipinas tayo. No? Tsaka syempre, yun yung gusto nating iwasan, ma-prevent na magkaroon sila ng malalang sakit tulad ng TB. No? So kung meron kaming mga ganong kaso na pasyente na nakikita, ginagawa na namin kaagad ng referral na makapagpasa sila ng plema para ma-screen kaagad sila at ma-isolate para hindi na mahawa yung ibang kapwa PDL. No? Nagbibigay din tayo ng multivitamin sa kanila para masigurado na ma-boost yung immune system nila and syempre overall health nila. Definitely naiiwasan ng tuberculosis. No? Pero syempre unahin natin na i-isolate kung sino man yung meron sa wala. No? So una is kailangan talagang panatilihin na maganda ang kalusugan ng mga PDLs natin. No? Tamang nutrisyon, pahinga, and also kailangan early detection talaga para maiwasan natin na maghawa-hawa sila. Kasi syempre, pag sa mga jail, tabi-tabi sila ng tulugan, ganyan, kadalasan. No?
Para sa hashtag Pala News, ako si Geraldine Ranyes, Persida Acosta, tagapagtanggol ng masa, katarungan laban sa kahirapan.